Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero ano naman, kasi Pilipino naman. So, mas magaling ang Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So, how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit na miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kinikleanse yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. With MX3, dito ako believe. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayun ang anak ko! Yun o! Kitang-kita! Tangkad niya na kasi! Dali nang hanapin ni Kiddy, no? Para sa height na all of the above, doon ka na sa may Chlorella Growth Factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry Fur Tangkad Sagad. May lysine, taurine at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki. Cherry Fur Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Cherry Fur ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag mo sabihin, radyo! Huwag mo sabihin, radyo! Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Lindsay. Good morning, Panga! Good morning! Baby Toby. Baby Toby. Good morning, Panga! Good morning! Same, pero... Bangga, we are number 1, 6.7 Energy FM. Bangga, wag mo sabihing radyo. Sabihin mo, Energy! Hi! So magandang morning sa inyong lahat. Hey, hello din naman sa mga papadrivers natin dyan, sa mga pangga natin dyan kumakain. Hello, good morning. Oy, good morning sa mga balat sibuyas. Uy, bakit naman balat sibuyas? Ano naman meron? Hindi madaling maapektuhan sa mga ano. Okay. Sa mga pangyayari. Sa mga pangyayari. Okay. Gets. Akala ko may sibuyas sila. Hindi naman. Grabe ka naman. Pero pwede rin. Maligo kasi kayo. Pangga natin na medyo, alam mo yun, wala sa mood maligo. Mga 3 araw na silang hindi naliligo. Yan tayo Porket yan naman malamig ngayon, hindi na kayo maliligo. O yan, wag ganun. Porket 100 days na lang, Pasko na. Ay naku, maligo ka nga dapat kapag magpapasko eh. Diba? Ayan na naman tayo sa mga matatanggap natin ngayong Pasko. Ay nako, Christmas bonus! Number 1 na yan. Mga 13th month muna. Ay, 13th month pay. Yan ako. 13th month cutie kasi nga naman tayo ay mga mukhang
pera. Di ba? Grabe ka naman. Nagkakasundo ang mga mukhang pera, ang mga gipit. Oo, pero hindi. Ang ibig ko sabihin sa sinasabi ko matatanggap po natin ngayong Pasko, bilang na pag-uusapan natin yung paliligo, ayan na naman tayo sa mga body wash, mga hand wash, mga lotion. Ay nako, dami mo pa yung sabon. Oo, yan. Oo, deodorant. Deodorant. Diba? Pero parang ang hirap nga naman talaga, no? Parang nakaka-insulto kapag niregaluhan ka ng deodorant. Talaga ba? Oo, kasi may iba kasing naiinsulto eh. Oo. Kung bakit? Kasi ibig sabihin nun, mabaho ba ako? Maasim ba ako? Pero alam mo, nasa sayo yan kung paano mo interpret. Kasi Ayun ako, nga. pag binigyan ako ng halimbawa sabon, deodorant, uy, thank you. Diba? At least yun makakatulong sa'yo, diba? Kasi magagamit mo siya, hindi ka Oo. nabibili. At the same time, di ba, makakatipid ka pa kasi nga binigay na siya, iniregalo na. Oh. Di ba? Kaysa naman sa mga pangga natin dyan na nagre-reklamo, ay, ba't deodorant? Ay, naku, sinasabi ko sa inyo, maging thankful. Ayun yung lagi ko, we have to be grateful, we have to be thankful, we have to be appreciative sa mga na matatanggap po natin. Tama kayo dyan, DJ Lensay. Kaya naman kung ikaw binigyan nga naman ngayon ng ng pitchel, no? Oo. Na kapag binalot halata-halata mong pitchel. Diba? Diba? Magpasalamat ka na lang. Ay, sinasabi ko nga sa inyo, magpasalamat kayo. Ang hindi natin pinagpapasalamat, magkakaroon daw tayo ng transport strike. Oo. Ay, nako, transport strike na naman. Oo, hindi naman nakakapagtaka, Pangga, diba? Oo, saan yan? Ang dami natin mga ganap lately at saka ang daming mga nag-aaklas talaga. Tama, DJ Lensay. Kasobrahan pala yung nag-aaklas. Kumbaga, ang daming may movement. May movement. Ayan. Ang daming nagre-reklamo. Yun, syempre. Kailangan natin magreklamo kasi nga naman, pera din naman natin yan. Diba? O nga, magkakaroon daw po ng tigil pasada yung mga transport group ayon po sa MMDA. Naka-standby na raw yung mga sasakyang pwedeng gamitin po para agad na makasakay yung mga commuters sakaling sila po ay magipit at kailanganin po nila. Yan. Nakatakda pong magkaroon ng transport strike nationwide yung grupong Piston sa Webes, September 18, habang 3 araw naman po na tigil pasada ang ikinasa po ng Manibela mula September 17 hanggang September 19. And speaking of movement na rin naman, DJ Lensay, no, meron akong nababalitaan. Ano? This coming September 21 daw, tama ba ako? Ano yun? Na meron daw ang magsama-sama. Oy, ayan rally. Pero hindi pa naman siya, alam mo yun, ako-confirm ng malalang-malala ng mga, alam mo na yun, mga leader. Pero it's all over the internet. It's all over social media actually. Tama ka dyan, DJ Lensay. Pero, paalala lang din sa mga magrarally, no, o makikisama, no, na meron tayong mga pulis, syempre, na nakahanda doon. Nakaantabay. Oo, nakaantabay. Pero at the same time, no, wag po natin sila sasaktan. Diba? Oo, totoo yan. Oo, kasi minsan kasi nangyayari, no, porkit pinipigilan sila, nakaabantay doon, ayaw na rin nila sa against sila doon sa pinaglalaban ng mga nagrarally. Ang karamihang pinaglalaban nila, Baby Toby, yung anomalya sa flood control project, no? Nakakalungkot. Pero alam mo ba, speaking of flood control project, ito na nga. Ito, humawak ka dyan sa kinaupuan Ito mo. na, nakahawak na ako. Sa Quezon City, meron daw 331 projects. Tapos? At 35 dito, or 30 plus dito, nawawala. Ay, nako. Teka, isang shotgun. Diba? Tayo, ang nangyari doon? Bakit daw nawawala? Yan nga yung sinasabi natin. So, iimbestigahan siya ng malalang-malala. Nangangati ang bunbunan ko, DJ Lensay. Umabot daw sa 331 flood control projects ito. Mahal ko, Pangga, baby ko. At, di ba, yun ang nga sinasabi ni Mayor Joy Belmonte. Tayo dyan, nawawala. So, ibig sabihin, may nakurakot. Wala akong alam dyan. Bahala ka sa buhay mo. Di ko na rin yun. Hindi, malay mo naman na misplace lang. Okay, sige na misplace. Lokoy natin, lelong natin. Diba? Malay mo naman na misplace lang yung mga papel. Okay na misplace. Ay, naka DJ Lensay, meron din ako nabalitaan, no? Oo. Nitong nakaraan lang. Ito, balitang boxing. Uy, Alam mo ba na si Mayweather ay lalabanan niya ng isang exhibition fight si Mike Tyson? Chiching, chiching, chiching! Teka, nasan yung ting-ting-ting? Ayan, eto na, boxing. Yung hinanap mo dyan. Hindi ka prepared. Wala eh. Hindi ka prepared, friendship. Dapat kasi yung chaching-chaching yung pipindutin ko. Kaso nga lang, meron palang boxing. Pero anong meron kay Mike Tyson? Ayun nga, si Mike Tyson nga at si Floyd Mayweather ay magkakaroon ng exhibition
fight this coming spring 2026 doon sa Amerika. Oh my gosh, alam mo, ang tagal na ni Mike Tyson. Ang tagal ko nang hindi narinig yung pangalan niya. Pero lumalaban pa rin siya. Hanggang ngayon? Oh, in fact, nung nakaraan meron siyang nakalaban na YouTuber na si Jake Paul na ngayon naging pro boxer na rin. Ang taray ni Jake Paul. Si Jake Paul tsaka si Mike Tyson, naglaban sila, no? Nag-live to sa Netflix. Kaso nga lang sadly natalo si Mike Tyson. Kasi dahil sa Siyempre, age. may edad na rin naman talaga. Aminin na natin. Pero ayun nga, this coming spring nga ng 2026, no, magkakaroon sila ng exhibition fight ni Mayweather. Oo, si Mike Tyson po, para sa information po ng mga pangga natin dyan, no, ay 59 years old na. Oh my gosh. So, ang tanda na ho. At si Mayweather naman, 48 years old. Diyos ko po. Wala. Passion nila. Oo. At saka siguro malaki yung kitaan. Kaching-kaching na rin naman yan. Siyempre, kapag naman, kahit naman matalo ka naman sa boxing, panalo ko pa rin naman sa mga paldo-paldo pa rin naman kayo. Hoy, pero wag kang dyan, Mike Tyson is Mike Tyson. Siyempre, Diba? Mike Tyson pa rin yan, di ba? Hindi mo alam kung ano yung lupit ng kamao niyan. Gulatin niya ang buong di ba? Ang buong mundo, no? Diba? Ma-knockout niya si Mayweather. Nakasalukuyan, walang talo si Mayweather. Though exhibition match lang naman to, ibig sabihin hindi siya count doon sa professional record niya. Hindi siya counted. Pero alam mo, Baby Toby, yung mga exhibition fight na yan, minsan yan pa yung kumbaga parang uupuan mo na, sige, no, tayo, ganyan, with all the popcorn and chips. Tingnan natin kung ano mangyayari. Oo, pero once na siya ay napabagsak ni Mike Tyson, no, magte-trend yan. Hindi ba pinag-usapan na yan? Uy, babagsak ka. Pwedeng ganun. Diba? Oo, pwedeng sabihin na pinag-usapan. Kasi nakikipag-exhibition match din naman talaga to si Mayweather. Talaga ba? Oo, lagi yan. Alam ko nitong nakaraan, nakipag-exhibition match din siya with brother naman ni Jake Paul na si Logan Paul. Alam mo yung si Logan yung pinaka, 'di ba, yung vlogger na maingay din tungkol sa controversial. Na mga kung ano-ano. Na ngayon ay pro wrestler na rin sa WWE. Ayun nga. 'Di ba kung sino yung tina-trash talk niya? Kung sino-sino. Tama ba? I'm talking of the right person, 'di ba? Tama naman, kasi sa sa WWE kasi siya yung parang villain, kalaban, heel. Oo, lagi na lang siya nakikipag-match kung kani-kanino. Oo, and itong nakaraan niya nalabanan niya si John Cena na magre-retiro na. Ayun, oo. Si John Cena. So yun ang latest ngayon sa mga esports. Nakakaloka naman yung mga dami, bet natin ng mga exhibition game na yan. And by the way si Mike Tyson pala, parang sinampulan niya kilala mo si Mr. Beast? Mr. Beast! Oo, YouTuber din siya sa Amerika. Big YouTuber sa Amerika. Yes. Tapos parang sinampulan niya dito sa may Sikmura. Si Mr. Beast. Parang lang naman, katuwaan lang naman. At ayun, medyo napabagsak niya si Mr. Beast. Pero hindi to planted or hindi siya for the show, ganyan. Hindi naman for the show. Siguro for the show na parang sampulan lang. Sige, tingnan natin kung gaano pa kalakas yung kamao ni Mike Tyson. Pero yun, base dun sa napanood ko, medyo bumagsak at kinapos ng hininga si Mr. Beast. So legit. So legit naman siguro at sana hindi naman umarte lang si Mr. Beast. Kaya nga. Oo. Well, ang dami nating ganap for today's video. Ang daming mangyayari actually. Ang daming yung mga event na yan, no? At dapat hindi nawawala at number one na masolusyonan ngayon ay flood control project. Alam mo, meron yung meme ngayon May meme na nauuso ngayon na nakalimutan na daw si Jose Marichan nang dahil sa flood control project na yan. Dumungaw nga, pati si Mariah tsaka si Ariel. Diba? Parang may meme na kinalimutan nyo na ako. Saan daw si Jose Marichan? Diba? Ay, nako. Ang daming ganap. Pero nabalitaan mo rin pa, Baby Toby, na si Idol, Robin Padilla. Ano meron? Di ba nga, nung kumakanta sila ng Lupang Hinirang, nakaganyan siya. Pero, nakahintuturo. Oo. Pinaglalaban niya, na-practice daw talaga yun sa kanila. Yun nga, syempre, may mga ibang mga netizens tayo, mga citizens natin na nag-react. They made fun of it. Pero yung iba, binigyan nila ng ibang meaning. Like, nagda-dirty finger ka ba? Oo. Ganyan. Alam ko merong nag-post noon na na
sa social media na parang pinalabas nila nag-dirty finger si Senator Robin. Oo. Ay, Pero naku. ang pinaglalaban ni Senator, ni Idol Robin Padilla, hindi daw kasi ginagawa talaga nila yun sa kanilang relihiyon. So yun, at least ngayon, malinaw. Oo. Na-explain niya yung side niya. Actually, feeling ko na ma-magnify lahat ng ginagawa sa Senate because meron ng mga flood control projects na iniimbestigahan. Oo, talaga nandun talaga yung mga mata ng mga Pilipino no? Diba? Lahat ng galaw. Ultimo yung bag nga ni Senator Amy. Diba? Yung, Tinatanong kung magkano. Diba? Pati yung noontime show usapan ni Senator Tito Sen. Talaga na brought up din talaga no? Ay, ang daming nangyari kahapon Ang daming napag-usapan, ang daming mga motion or whatsoever, no? Ang dami. Nakakagulat ako at parang hindi ko na alam kung ano papanoorin ko. Diba? Alam ba, nabalitaan mo rin ba yung sa ICC? Yung parang pinapadelay nila yung mga hearings and mga kung ano ng trial sa ICC. Because apparently, di umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay merong cognitive problem na. Yun yung sabi nila. Okay. Na parang hindi na siya makaalala ng mga pangalan, ng mga details of the past, ganyan. Yan ang sabi sa balita. Oo, yan din yung nakita ko rin sa mga social media. So pinapadelay nila yung mga trial, yung mga hearing kasi nga magkakaroon ng problema. Kapag, syempre, hindi ka naman diba? Hindi ka naman mag-uupo ng isang tao dyan at ita-trial mo siya ng meron siyang problema sa pag-iisip or meron siyang hindi natatandaan. So, there. Pero alam mo, sa social media, mix opinions yung nakikita ko Meron mga against, meron din namang ng mga pro dun sa sa nangyayari, no? Sa mga gusto. Ay, gano'n naman talaga palagi. So, ang gulo-gulo. Well, hindi. Okay. Welcome to the Philippines! Normal. Alam mo. Actually, meron ding interview si Bella Padilla Oo, meron ding interview si Bella Padilla na kung saan mostly sa mga opinion sa mga nangyayari dito daw sa gobyerno natin ay di daw siya nag-agree. So ayun, nakalimutan ko lang kung kaninong yun. Ay, alam ko nagpo-promote siya. Okay, Karen Davila, nagpo-promote siya ng movie niya. Actually, ang nakapukaw sa attention ko, diba, despite of all yung mga usap-usapan nila dyan, yung mga sentimiento ni Bella Padilla, pinaka-napansin ko, how fluent Bella Padilla is. No? Yes, actually. Diba? Well, sobra. Diba, kasi yung jowa niya, nasa ibang bansa din. Well, ex-jowa because nag-break na nga silang dalawa. Nag-break na? Oo. Pwede na ako. At saka napansin mo ba kung gano'ng ka-skinny ngayon si Bella Padilla? Oo, sexy, flawless, diba? Tapos at the same time, natuwa din ako sa kanya kasi ang dami niyang alam. Kasi nga, wide reader siya. Oo. Doon mo talaga mahalata, no? Kung sino yung matalino at sa nagtatali-talinuhan. Grabe ka naman. Mayroong mga ganong tao. Hindi ko naman nilalahat. Tinamaan kasi si ate, nasaktan ako para sa kanya. Tinamaan ako. Sige. Ako na lang. Hindi, totoo. Totoo naman kasi, di ba? Yun yung napansin ko. Ang payat niya, ang ganda, syempre, with the makeup and yung ilaw, pero ang payat niya, tapos ang ganda, ang galing niya magsalita. Oo, ang talino talaga. Diba? Yun nga, napag-usapan doon sa vlog na yon ni Miss Karen Davila na nag-break na nga sila ng kanyang jowa, long-time boyfriend, na nasa France yun France, hindi ako nagkakamali. Tapos napag-usapan, kamusta nga daw bilang tsuhin si Senator Robin Padilla. Yes. Kasi Bella Padilla, Robin Padilla. Sabi doon ni Bella, parang 99% of mga pinaglalaban ni Robin Padilla, hindi siya nag-agree. Kasi But he is the nicest person, nicest tito with a good heart, sabi niya. At syempre, dinagdag niya rin doon na magkaiba sila ng mga paniniwala. At ayun na nga, dinamay din niya yung religion nilang dalawa. True. Kasi si Bella Padilla kasi is Jehovah's Witness. Yun, diba? yun. And then si Senator Robin naman is Muslim. Yes. So doon pa lang daw, may pagkakaiba na daw sila ng opinion. Pero syempre, tulad nating mga pangga natin, ng mga nakikinig ngayon, that doesn't stop us dapat. That shouldn't stop us from, being kind to everyone. Yes. Diba? And having a big heart for everyone. Tama ka kasi dyan, pwedeng magkakaiba tayo ng mga belief. Maraming ganyan, diba, yung nag-aaway dahil sa mga paniniwala nila, sa mga pinaglalaban nila sa politika. Pero pwede ka namang mag-disagree nang hindi nawawala yung respeto. Tama ka dyan. Kasi ang nangyayari kasi ngayon, kapag hindi kayo nagkatugma sa opinion, di ba? Unfriend. Di kita pa uutangin. Tama ka na.
Who you? Diba? Talaga, gano'n na, hindi kita pauutangin. Kaka. Kahit na pamilya nyo nagkagulo pa rin kayo pagdating sa politics talaga no? Oo. Andun talaga Alam mo ang ginagawa ko dyan, pag halimbawa makakakausap ako ng tao na medyo sablay sa paniniwala ko or hindi ako nag-agree with, okay, yun naman yung paniniwala mo ganito ako. Tama, in fairness. May point. May point ka dyan, pero... Makikipagdebate ka talaga No, hindi naman ako makikipagdebate. I-express ko lang din kung ano yung nararamdaman ko. Pero tama ka, may ganun sa dulo. Pero in fairness ganyan. Bagay yung healthy debate. Tawagin. Or discussion lang. Doesn't have to be a debate. Kasi mapapagod ka rin makipagdebate kapag may mga paniniwala silang nuot sa laman, nuot sa buto. Yan yung nawawala sa atin yung respeto sa opinion ng isang tao. Totoo. Kaya kapag kasi hindi lingid sa ano mo yun, na wala sa opinion mo, hindi pasok, ayoko na sa'yo, diba? Kiss ka na sa akin. No! Parang yung sinasabi natin na, may mga pangga tayo nag-aaway tungkol sa tinola. Ano daw bang dapat ilagay? O papaya daw ba? O sayote? Diba? Oo. Pwede namang, yung iba, team papaya, yung iba, team sayote. Pero, ang katotohanan ng buhay, kahit anong ilagay mo dyan. Kung anong trip mo, kainin mo. Basta tinola siya. Oo. Ako nga, gusto ko sa tinola, may nateli. Oo. Diba? Kanya-kanyang trip yan. Walang problema dyan. Kung yun yung gusto mo, kung gusto mo papaya, gusto mo sayote, basta irespeto ninyo yung paniniwala ng ibang tao. Yes. Kasi hodang tama man yan para sa'yo, mali. Respeto. Oo. Ano pa ba? Yung mga giniling, dapat daw nilalagyan ng ketchup. Yung iba, dapat daw hindi lagyan ng ketchup. Dapat tomato sauce lang. Wow. Oo. Tomato sauce social. Hindi, ikaw ba naglalagay ka ng ketchup sa giniling? Sa giniling, ako maketchup talaga ako Sa giniling nga? Oo, sa giniling. Maketchup kasi ako. Okay. Depende yan sa trip kong panlasa. Iba kasi yung lasa nung Iba yung tomato. Sa ketchup mismo na banana. Na concentrated na. Oo. Iba kasi yung lasa nun Kapag trip ko yung banana ketchup, na concentrated, yun yung yun yung kakainin ko, True. Ilalagay ko. Diba? Ganun yun. Wala yung pinagkaiba doon. So ako naman, kahit lagyan nyo ng ketchup, lagyan nyo ng tomato sauce, basta mabubusog ako. Basta sabihin nyo sa akin na giniling siya, masarap siya, okay yun para sa akin. Diba? Lafang kung lafang si DJ Lindsay. Oo, wag lang kayong magtatalo. Happy lang. Wala namang problema dyan diba? Ganyan dapat ang buhay, Enjoy lang natin. Kung merong discussion, di-discuss nyo. Healthy discussion. Healthy discussion, diba? Problema kasi nag-aaway-aaway. Tulad nyo. Tulad namin dalawa ni DJ Lindsay, diba? Madalas yan. Madalas. Lalong-lalo na kapag about sa love life. Ay, nako. Uy, nakikinig naman lang ako kapag love life. Uy, sinasabi mo tanga mo. Ay, bobo ka. Hindi. Ikaw kasi yan. Ikaw ba naman? Pag ako naman yung nagkikwento, talaga? Hindi nga. Talaga ba? Lindsay, di ba nga? Totoo. May pagganyan ka pa yun yung healthy discussion. Oo. Na medyo may may pag-aalinlangan sa dulo, pero irerespeto mo bilang... kasi, kilala natin yung isa't isa. Yes. Alam natin syunga ako at mas syunga ako. Ayokong sabihing syunga ka kasi baka awayin mo ko. Hindi naman. Wala naman talagang expert pagdating dyan. Ano ba yan? Diba? Sige. Oo na, tama ka na. Ayan. Ganyan dapat. Tayo syunga. Sa lahat mo na mga pangga natin, live nga pala kami sa Facebook at facebook.com/energyfm1067. At syempre para naman sa mga pangga natin dyan na medyo bored ngayon, DJ Lindsay, at walang magawa, gusto na lang maglaro. Uy, ano nga pala? Kasi nga naman sinong may ayaw ng fun and exciting na laro, lalong-lalo na kung boring ang oras mo, di ba? Alam mo, Baby Toby, kung mahilig ka sa Tong It's at iba pa, tara na sa Game Zone! Unbelievable sa Game Zone dahil you play a real game of Tong It's with real players for free. May chance ka pang makasplit ng over 34 million pesos at may chance ka pa to claim up to 14,640 pesos daily. At syempre, ang mga kuhang cash credits ay pwede rin gamitin sa panglaro sa kahit na anong game at kaya rin itong
cash out. Alam mo ba, may dalawang event araw-araw. Kaya kung Ay. G ka na, visit gzone.ph and social media accounts on Facebook, Instagram, and TikTok at Tara Game Zone. G na sa tong It's, tara na sa Game Zone. At syempre mga pangga, lagi nyo pong tatandaan na ang gaming ay dapat fun lang. Kaya naman visit pagcore.ph/regulatory or email keepitfun@pagcore.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2564. Gaming is for 21 years old and above. Only gambling can be addictive. Know when to stop. At Okay? tama, mamaya hindi na tayo magpapastop, Baby Toby. Tama ka dyan. Susunod na po ang Shoutout to my ex! Kaya naman, i-ready nyo na ang inyong mga pa-shotgun sa inyong mga ex, no? Yung mga pa-shoutout ninyo sa mga ex kalaguyo. Yung kalaguyo. Masabihin natin, ex-kabit. Oo, ganyan. Yung mga hindi mo alam mo, nakita mo sa mall pero hindi mo malapitan dahil kasama mo yung mag-ina mo. Uy! Hindi mo gagawin yan, baka tampalin kita. Ay nako, kaya naman i-ready nyo na yan, no? Abangan nyo na aming susunod na Facebook Live and again, TikTok Live. Yes. Hanapin nyo lang Energy FM 106.7, okay? Oras natin sa Bengkaploan, 8:45 ng umaga. Kaya naman, manatiling nakatutok lang dito sa estasyong same, pero... Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihing radyo. Sabihin mo,